Ay, ano ba? Fear and modesty. Okay na to. Revelation 10, verse 1. Sabi dito, at nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit na nabibisa ng isang alapaap at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. Diba sabi dito may angel? Pag kay Ate Jelay na iba na yun. Hindi na idudugtong dyan. Basta yan, tapos may hawak siya. Nakalagay dito, di ba sabi may clouds. Tapos dito, rainbow. Tapos, sa verse 2, at may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kanyang kaliwa ay sa lupa. Sabi dito may hawak siyang book. Open book. Tapos yung kanan niya, nasa sea. Tapos ito, sa earth. Ito kasi, ito yung mga Gentiles. Tapos ito yung mga Jew. Yan. Tapos, at may sumigaw na malakas na tinig na gaya ng niya na umungal. At pagkasigaw niya ay may 7 kulog na umugong. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na sabi, "Atakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mo isulat." Sabi sa verse 4, dapat isusulat ni John yung nakita niya, pero hindi sa kanya pinusulat, imbes na na pinatatakan sa kanya. Ibig sabihin, itong book na to, sabi ni Father dito, scroll to, kasi sinil siya. Sabi doon, yung 7 thunders, ito yung yung message. Yung 7 thunders, dati 7 spirit. Pero naging 7 angel. Bakit siya naging 7 angel? Kasi, naging 7 angel siya kasi yung Diyos. Di ba sa 7 church ages? Kailangan magkaroon ng translator dito sa lupa. Yung sa 7 star. 7 star. Ibig sabihin yung yung bawat isang angel, may tinuturuan silang messenger dito sa 7 church ages. Bakit yung yung thunders is message siya? Kasi kung aanin nyo dito sa 7 church ages, bawat kapanahunan, may dala-dalang mensahe yung mga messenger na pinadala ng Diyos. So bakit thunder? Kasi thunder, ibig sabihin, hindi nila, yung mga tao sa mga kapanahunan, hindi nila naiintindihan yung dala-dalang mensahe, yung mga mensahe pinadala ng Diyos. So ibig sabihin, kaya yung thunder is message. Tapos, sa atin, sa time natin ngayon, kumbaga thunder din tayo kasi may mensahe rin tayo na hindi rin maintindihan ng Diyos. Dahil lang po sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsasalita, gaya ng tunog ng kulog, hindi ka. So, next week. Next at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yung ang nakasakay dito ay may isang puso at binibigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Alright. So, sabi doon, yung white horse, sabi doon
Dito tayo sa panahon ng bride. Symbol to sabi ni Juan, kung sino ang nakasakay. Ito yung deception. Right. So, yung deception, kasi dito na pumasok yung Sulat, sama. Nicolaitan spirit. Sabi dito, diba, yung tulong sa ulo, diba? And he went for conquering and Ang sabi na ng pangalawang horse is yung red horse. Ang ibig sabihin ng red horse, kabasa natin sunod na verse, and there went out another horse that was red, and power was given to the king that is sat thereon to take peace from the earth, and that they should heal one another, and there was given unto him a great sword. Alright, balik muna tayo sa white horse. Ang white horse kasi, sabi dito, di ba, may bow siya, pero wala siyang arrow. Yan, kaya sinabi siyang deception. Alright, sabi niyo sa red horse, ang ibig sabihin ng red horse, di ba mahawak na taba? Sulat. Then sabi dito, pinapatay kasi yung mga Kristyano dito. Ito yung persecution. Yan, persecution. Persecution. Ito yung war. Pansin natin yung persecution. Ito yung war. Yan, ito yung pinapatay yung mga Kristyano. Then yung pangatlo, sabi dito, is yung black horse. Magbasa natin sa next verse. Sa next verse. Sige, He had opened the third seal, and I heard the third beast say, Come and see, and I beheld and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of paddles in his hand. Alright, ito yung time ng famine or tagutom sa Diyos. Sinasabi dito, ang kasi ang black horse, dito pumasok yung indulgence, spiritual na tagutom. So, ibig sabihin, kasi dito na yung pumasok na yung RCC, na pinasok nila yung dogmas and creeds nila. So, ito yung paniniwala sa mga santo, tsaka yung mga ibang indulgence na sinabi nila sa naka-mention. So, ito yung tagutom, spiritual na tagutom. So, yung pang-apat is yung pale horse. Revelation 6. So, yung pale horse, kasi pale horse siya, kasi ito yung pinagsama na white, red, and black. So, yung pinagsama siya, ito yung death, yung kamatayan. Anong verse? Diretso mo. Verse 6, And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, 3 measures of barley for a penny. See, thou heard not the oil and the wine. So, ito yung kamatayan ng sa pale horse. Kasi nga, pag pinagsama to yung white, red, and black, maging color niya is pale, di ba? So, bakit sinabing death? Kasi ito yung kamatayan. Wala So, yun lang. Wala pa. Pero ano ko to sa 7 seals? Basahin ko ta? 6:1, And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Uy, Dakan seal. amen. Ngayon lang kami nag-share ng mga ganito. Kaya sa amin hindi. Yan. 7 thunders. Ang 7 thunders, makikita mo siya sa Revelation 10 verse 1. Yung Revelation 10:1, siya yung Revelation 10:1, doon nangyari yung 7 blasting ng 7 thunders. Ngayon, bakit thunders? Kasi ito yung thunders. Pag sinabing thunders, mensahe na hindi naintindihan. This is a message. Message na hindi maintindihan. Sabi niya dito, ang 7 thunders na yan, di ba kung mababasa mo sa Revelation 10:1, may mighty angel doon, yung sinulat kanina ni Jelay, na mighty angel doon, yung may rainbow siya, tapos may hawak siya na, actually yung hawak niya, it is, scroll yon yung hawak niya. Tapos yung paa niya nakaapak sa tubig at saka sa
Earth. Ngayon, sabi niya doon, bago siya nagiging star messenger, siya muna ay seven spirit. Dati, seven spirit siya. Ngayon, ang seven spirit na to, nag-ano siya sa seven angel. Seven angel. Tapos yung seven angel naman, merong transmitter sa lupa, which is yung seven star messenger. Di ba kung mababasa niyo sa Revelation 10:1, sabi niya, sa first seal pa lang, which is yung red horse na yun, yung first seal na yun, yung red horse na yun, sabi niya, di ba sabi niya doon, come and see, tapos Revelation sabi 6:1. 6:1, Revelation 6:1 nga. Tapos sabi niya doon, di ba may nakalagay doon, may thunders doon na nag-utter their voices. Opo, utter their voices. So, ibig sabihin, Noise of a thunder. noise of a thunder pala. Noise of the thunder, utter their voices. So, ibig sabihin, Walang utter their voices. noise of the thunder. Noise of a Noise of thunder the lang. thunder, hindi ko nabasa. Yung noise of the thunder lang. Tapos sabi doon, di ba, kung mapapansin mo, kasi yung seven thunders doon, kasabayan din siya ng kasabayan din siya ng seven seal at saka yung sa seven church ages dito. Kasi di ba, yung seven thunders, ang kanyang transmitter sa lupa ay yung seven star messenger. Kasi without seven star messenger, hindi makikita yung, hindi maipapahayag yung kanyang mensahe. Ngayon, sabi doon, yung narinig ko kay Kuya Nito naman, may sinabi siya doon, seven blasting thunder. Sabi niya doon, yung seven blasting thunders, yung fulfillment daw noon ay dito sa huli na. Sabi niya, sa huli daw yung seven blasting, sabi niya. Yan. Kay Brother Lito ko to narinig kasi hindi ko rin to alam yung seven blasting, pero ano? Yan. Seven blasting thunders. Dito daw po yan nangyari. Yan. Tapos sabi po doon, sabi niya, bakit siya thunders? Kung mapapansin niyo, thunders, kulog, di ba? Pag sinabing kulog, di ba, wala ka maintindihan. Minsan yan. So, ibig sabihin, nung itong seven church ages na to, yung panahon na to na start sa Ephesian Church Age, merong mga mensahe dyan na hindi naintindihan, na yung star messenger lang yung nakapagpaliwanag niyan. Tapos yung seven, sabi pa po doon, yung seven seal, may kasabay na, may sumasabay din yung seven thunders, seven church ages at saka seven star messenger, magkakasabay po sila yan. So, ibig sabihin, bawat kapanahunan ay merong thunders dyan. Tapos, saglit lang. Sandal dito. Nakalimutan. Sandal. Tapos sabi na dito, yung mighty angel na yon, yung mighty angel, may rainbow siya sa ulo. Yung drawing na lang ni Remy. Yan. Gusto ko yung drawing ni Remy nung Wednesday. Babae, no? Yung mighty angel. Tapos may rainbow siya dito, di ba? Hindi babae, mighty angel. Ako. Babae yung drawing ni Remy. Gusto ko yun eh. Tapos sabi po doon, di ba yung left foot niya, that is the Gentile and the Jew, di ba? Nakaabot siya sa Gentile at saka sa Jew. Sabi niya, yung seven thunders nito, di ba sabi doon, mighty angel siya, hindi naman sinabi. Pero, yung dala niyang attributes o dala niyang characteristic ay characteristic ng Lamb, which is si Jesus Christ, yung dala-dala niya. Pero sabi doon, sa seven seal, di ba sabi noon kay John, sabi niya, huwag mong isulat, sabi doon kay John, ang pinapasulat sa kanya, sabi niya, write them not, sabi doon, huwag mong isulat, sabi kay John. Kasi sabi niya, ang makapagbukas lang pala nun ng seven seal na yun, yung Lamb, sabi niya, which is si Jesus Christ yung makapagbukas nun. Tapos yung angel po ba daw, sabi, meron daw po bang vocal cords? Sabi po, di ba kasi, yung angel na yan ang angel na, seven angel na to, di ba, transmitter niya sa lupa ay mga star messenger. Sabi, nagtataka ako kung wala silang vocal cords, paano sila di ba? At saka, mapapansin mo, bakit sa langit, nagkumakanta sila ng masaya. So, ibig sabihin, may vocal cords ba sila o wala? Kasi di ba kung mapapansin mo, seven angel, kung sinasabi nila no vocal cords to, paano ito magta-transmit sa By ba lang ba? By revelation, by healing, by Yun lang po yung sa akin. Kasi kaya ako nag-video niya. May na-sharing kasi ako bibigay ko talaga. Kasi mga sharing nyo dito, mahalaga sa kanila. Huwag nyo tinitreasure sharing. Kaya yung share na Nakakalungkot. dapat parang Nakakalungkot kasi. Oo. Nakakalungkot. Parang tinatamad na yung tayo.
doon sa sharing. Pero ang buhay Kristiyano, sharing. Ang buhay Kristiyano, pakikipag-sharing, pagpapatunay, pagkuprove ng lahat ng bagay. So bakit ka matatama rin sa sharing? Bakit ka tatama? Ayaw mo na ng mga diskusyonan. Pag kayo inayawan yung diskusyonan, lukuan ka na. Malulukuan ka. Ngayon, sa isentro, sinasabi nyo, Revelation 10:4, kaya lumabas yung itong binabanggit ninyo. May 7 angel na bumaba. May mighty angel na bumaba. Bumaba yung mighty angel. Pagbaba ng mighty angel, may 7 thunder. Yung 7 thunder, i-reveal ng mighty angel ang 7 thunder. Ganun yun, di ba? The mighty angel revealed the 7 thunder. Bakit? Kasi, sinabi natin, Revelation 1:1, God gave the revelation to Jesus Christ. Binigay ni Kristo. Kanino binigay? The mighty angel. Yung mighty angel na ba yan sa Revelation 10:1, isa din yun? Tandaan nyo, si Kristo hindi bumababa hanggat. Hindi siya bababa hanggat. Hindi natatapos yung 19. Hanggang hindi mapulpil. Yes, Revelation 19 lang siya bababa. Correct. Eh, sino yung Revelation chapter 10, verse 1? Siya din, characteristic lang, attributes. Hindi si Kristo yun. That's Christophany. Manifestation lang ni Kristo. Paano? Patunay. Revelation, buksan nyo. Tingnan nyo ng maigi. 1:13. Buksan nyo Nakaksa mo yung Bible, bilisan mo, buksan mo. Check nyo ng maayos. Yung hierarchy, yung subordination na nangyari sa Book of Revelation, paano niya ipinasa yung mensahe at makarating sa atin. At makarating kay Brother Branham na 7th angel na siya yung transmitter sa lupa. Hindi siya yung pwede yung angel doon sa langit eh. Right. Disagree ako doon. Gusto namin yung ngayon, basahin nyo. Hindi yata 1:13, ano? Hanapin nyo doon. May isang katulad ng anak ng tao. 13 po nakalagay. One like Son of Man. Sinabing like, One like katulad ng Katulad anak lang. ng tao. Hindi si Kristo to. Christophany. Mighty Katulad angel. siya ang representation ni Kristo. Ngayon, ang tanong, malinaw naman, katulad lang. yung verse 4, sabi ko nga, reveal yung 7 thunder. Ngayon, sino yung 7 thunder? Hindi pa tinatanong dito, ano yung 7 thunder? Ang tanong, sino yung 7 thunder? Tandaan nyo, ang Book of Revelation, hindi yan chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, 6, 7, 8, hanggang 22. Hindi yan, may chronological siya, pero may flashback, may forward siya. May future, may flashback siya, future, flashback. Hindi siya verse by verse na gano'n ang sunod mo. Magkakamali ka. So ngayon, yung 7 thunder, sino ba yan? Hindi pa siya, pag sinabi mong thunder, mensahe. Hindi, tanggalin mo yung 7. Pag sinabi mong thunder, di ba, bago mag-thunder, may kidlat muna. May kulog, lightnings muna. May lightnings siya. Lightnings muna. Bago kulog. Ano yung lightnings? Mensahe din. Ano yung mensahe ng lightnings? Ang lightnings, di ba, biglaan lang? Correct. Pag biglat, diliwanag. Diliwanag ang napakabilis yun. Kailangan mong tandaan kung nasaan yung daan. Ganon sa probinsya. Di ba, pag biglang diliwanag, saan yung daan? Kailangan tayo bilang isang Kristiyano, hindi ka tumpik-tumpik, hindi ka petik-petik sa paglilingkod. Hallelujah. Amen. Kailangan alamin mo talaga yung saan yung daan. Paano mo gagawin yun? Hindi rin spoon feeding ha. Sabi ko nga kay Sister Ann, kung spoon feed ko sa'yo, i-share lahat yan, hindi magkakaroon ng hunger yung puso mo. Alamin yan. Ikaw mismo talaga. Ikaw mismo, sarili mo, alamin mo sarili mo. Kaya nga nag-sharing kami dito, si Brother Budoy. Yung dalawa ni Eric Ayana. Sabi ko, magkaroon na kayo ng bereyan sa puso nyo. Alamin nyo na yung mga bagay na yan. Pag nakakita ba kayo ng illustration na ganyan, nasasabi ka bang tanungin ko ano yung mga bagay na yan? O wala lang sa'yo yan?
Pag naramdaman mo may sabi ka dyan, nag-start na yung Berean spirit sa iyo. Yes, right. Pero pag wala kang pakialam dyan, Talaga basta umiyak ka sa talaga Panginoon. bastos. Si Jan nga umiyak eh, kasi wala makapag- Alam mo nagre-record. tayo dapat umiyak. So ngayon, punta na tayo dito. Pag thunder, mensahe. Mensahe na hindi maintindihan. Pero bakit mensahe? Ngayon, dinagdagan na natin, ginawa na natin ito. Automatically, specifically, sino yan? Pansinin nyo, Revelation chapter 5. Sa Revelation chapter 5, check nyo yung Bible nyo. May makikita kayo doon, 7 spirits. When he opened the book, the scroll, yung scroll na binanggit ni Sister Ann dito. Yung scroll, nakaganda yan eh. Nakaladlad yan. Nung inopen niya yon, mayroong 7 spirits sent forth into all the earth. Check nyo yung Bible nyo. Basahin mo. May 7 spirit na sinugo. Verse 6. Verse 6, basahin mo. And I beheld and saw in the midst of the throne O yung babaeng the yung four babae. beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having Di ba 7 masarado horns ang- and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Pansinin nyo, ito ang senaryo na yan. Symbols. Si Kristo pinatay, namatay. Nandun siya sa altar. Nandun siya kaharap ang Panginoon. Namatay siya. Pansinin nyo, bago lumabas yung 7 star, mayroong isinugo na 7 spirito. Meaning to say, mayroong yung 7 spirit, mayroong paggagamitan. Pansinin nyo, pagdating ng baba, basahin niyo yung Revelation chapter 5. Ngayon, paano siya naging angel? Yung spirit, siyempre hindi siya magiging, kailangan niya maging mensahero. Angel means Messenger. agelos. Na ibig sabihin ng agelos, mensahero. Messenger. So, the 7 spirits sent forth into all the earth. Nung sinend siya, gagamit siya ng 7 Messenger. 7 men. messenger na lang, ayaw ng iba eh. But angel messenger din naman yun ah. Di 7 messenger din. The 7 star messenger. Isa na doon si Brother Branham. Naku mo takpan. So ngayon, pansinin nyo, pagdating sa verse 4 ng Revelation 10, bakit hindi pinasulat? Write them not. Huwag kayong tumutok lang dito ah. Sabi ko nga, dito nag-start eh. Dito may starting point siya eh. Bakit hindi siya pinasulat? Specifically ha, kaya mo bang isulat ang ginagawa ni Pablo? Madera Prap, kaya mo ba isulat yung ginagawa ng mga Kristiyano? Hindi. Lahat dito? Ah, kaya pala hindi pinasulat kasi hindi lahat na Sa lahat na to mga kapatid. Pansinin nyo, when he opened the first seal, noise of a thunder. Kada church ages may thunder. Isa lang ang thunder. Patunay yun, Revelation 6:1. May isang thunder lang kada church ages. Pagdating ng dulo, Revelation 10 verse 4, 7 na. Yun yung binabanggit mo, 7 blasting sun thunder. Dito lang yan magpa-blast sa dulo. Ang tanong, Laodicea lang ba? Hindi. Pati tribulation, di ba? Andun sa tribulation yan. Nandito yung blasting ng thunder. Laodicean Church Age, sakop niya ang 7 years tribulation. Bakit? 1 week left. Kunti-kunti lang ng panahon na yan eh. 1 week Kada left. Church Age, isang ano. So ngayon, doon mo yan. So kailangan natin ilagay kung saan yung sinasabi natin ang 7 blasting of thunder sa dulo ng panahon. Hindi yan sa Laodicea lang. Pwede Laodicea, i-apply mo kasi part ng Laodicea. Hindi kasi, kaya in-apply ni brother nito yung sa 7 pa kasi nga, yan sa 7 star messenger niya, pero yung Kaya nga, ano niya, so ngayon, ganito, no? revelation.
napakahalaga ng ating pag-aaral na malaman natin yung itong ano na to. Kulong. Ang tanong, itong seventh spirit, which is the seventh angel, nag-anoint siya ng seven messenger. Ngayon, nawala na si Brother Branham. Sa 5 fold na. Nasa na ang seven thunder? Sa 5 fold. Sa dulo na tayo eh, 7 na. Alam niyo ba, pwede kayong thunder? Nakakalungkot, hindi lang natin na-exercise na kapag nagsishare pala tayo, nagiging thunder ka sa ibang tao. Magiging mensahe ka sa kanila. Ito yung talata na may vocal cord yung angel. Revelation 8:13. 8:13. And I beheld and heard angels flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woo, 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 to the inhabitants of the earth, by reason of the 3.5 year yun voices pa. of the trumpet of the three Yung tatlong angels, which are yet to sound. Oh, may voices daw yung Angel. So hindi lang tao yung may boses. May boses din yung mga angel. The reason of the three angel, Broadcasting. yung voices daw ng tatlong angel na hindi pa 3 nagsasabi. ABN. Patunay, may vocal cord sila. Nagme-mensahe talaga yung angel. May nag-share kasi walang vocal Nagme-mensahe cord yung daw. tao. Sa panahon na Abraham. Ang tanong nga dun pansinin mo yung angel kumakain. Paano kumakain? Kasi sa panahon ni Lot, kumain yung dalawang anghel. May kakayanan kasi silang mag-physical eh. Yes. Hindi, siyempre nagtatransform sila kasi ng Yun angel lang dagdag naman. ko. Yes. Dagdag nyo rin yung pwede ko dagdag. Basta Revelation Yung 4. share ni Magilla, nakalimutan niyo pa agad nung nakaraang share ni Magilla. Revelation 4. Revelation 5 pala, 5. Revelation chapter 5. 5, 5, 5, 1. Chapter 5 may 5, 1. Oh, last pa. Panghi. Kuya pa doon? Ikaw? So mag-share ako ng konti.